Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin simulan, shout out muna sa Team Kapuso na nandyan lagi ang ating founder Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Thor, kapatid Ray Marie, at syempre kapatid na Sam. At syempre sa lahat-lahat ng bumubuo ng Team Kapuso. Ma'am Nelia, hello. At syempre sa aking kaibigan, Sir Erwin Panganiban. At ngayon, may bago naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Loverboy. Kuya, nag-umpisa ang aking kwento nang makilala ko si Joyce. 5 taon ang aming agwat. Siya po'y pamangkin ng aking kaibigan na kanyang tiyahin. Kuya, naimbitahan ako ng kanyang tiyahin sa kanyang kaarawan. At ito'y dinarao sa isang beach. Nag-overnight kami, Kuya. At doon ko nakilala si Joyce. Napakagandang babae. Mahabang buhok, maputi, at hindi siya katangkaran. Tamang-tama lang. Nung makita ko si Joyce, Kuya, doon ako nakaramdam ng pagmamahal. Pero syempre, bago lang kaming nagkita doon. At doon ko lang din po siya nakasama. Syempre, hindi mawala ang inuman, Kuya. Nagkainuman na kami doon, Kuya, ni Joyce. At iwan ko ba, nakita ko rin sa kanya na lagi siyang nakatingin sa akin. Kaya lalo akong nabighani sa kanya, Kuya. Hanggat sa nagkabiro-biroan na maging ang kanyang tiyahin ay binibiro ako. Nadalaga daw ang kanyang pamangkin. At wala pang boyfriend. Tumawa naman si Joyce, Kuya. At ako na may napangiti lamang. Tuloy ang aming inuman, Kuya. At hindi naglaon. Nalasing na kami. Sa katunayan, halos tulog na ang lahat, Kuya. Kami na lang ni Joyce ang gising.
kwentuhan habang nagiinuman. Hanggat sa hindi ko nakakalain, Kuya, na feeling ko matagal na kaming magkakilala ni Joyce. Dahil nagbibiroan na kami, nagtatawanan. At hindi pa minsan maiwasan, Kuya. May kasamang haplos-haplos na, Kuya. At nung mahaplos ko siya sa kanyang balikat, mas nararamdaman ko na parang na-inlove ako, Kuya, kay Joyce. Hanggat sa natulog na kami, kinabukasan, tuloy pa rin ang aming biroan ni Joyce. Na talagang nalasing kami. Hanggat sa nakuha ko na ang kanyang number sa cellphone. Hanggat nagkahiwa-hiwalay na kami, Kuya. At doon nag-umpisa ang aming komunikasyon. Habang ako'y nasa trabaho noon, lagi kong naiisip si Joyce, Kuya. Ang aming harutan habang kami nagiinuman. Si Joyce, Kuya, ay nag-aaral pa. Graduating na siya sa kolehiyo. At hindi namin akalain na isang taon na kaming magkakilala ni Joyce. At doon ko na naglakas loob na ako, Kuya. Naligawan si Joyce. Dahil sa tagal na namin magkakilala, doon ko lang din nalaman, Kuya, na mahal din daw niya ako. At dahil doon, madalas ng aming pagkikita ni Joyce. Mabait naman siya. At dahil ako ang mas matanda sa kanya, mas lalo akong napamahal sa kanya, Kuya. Hanggat sa sinagot ako ni Joyce. Masaya ako nang sinagot niya ako. Mas lalo akong excited na magtrabaho, Kuya. Sa katunayan, naisip ko ang magiging future ng aking buhay kung si Joyce ang aking makasama. At tuwing Biyernes ng gabi, madalas kaming mag-date ni Joyce, Kuya. Hanggat sa naplanuhan naming
mag-live-in kuya. Sabi ko, tuloy lang ang kanyang pag-aaral at ako na may magtatrabaho. At nag-offer ako kay Joyce na tutulong ako sa kanyang pag-aaral. At doon na nga kuya, nagsama kami sa isang bubong. Masaya kami. Ipinagluluto ko siya. At syempre, bago ako pumasok, nakapagluto na ako ng kanyang kakainin at ng kanyang babaunin. Ganun ko si Joyce kamahal, kuya. Six months na noon na magsama kami sa isang bubong. Napapansin ko, lasing si Joyce nang umuwi ng bahay. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya tinanong kung saan siya nakipag-inuman. Kasi ayaw ko ng gulo, kuya. Kaya hinayaan ko lang siya. Hanggat isang araw, nalaman ng kanyang mga magulang na nagsama kami sa isang bubong. Kuya, pinatawag ako ng kanyang mga magulang. Pero dahil totoo naman ako kay Joyce, pumunta ako sa bahay nila. At inamin ko na nagsama kami ni Joyce. Sa totoo lang, kuya, galit na galit ang kanyang papa. Dahil alam ko naman daw na nag-aaral pa ang anak nila. Bakit ko sinira? Pero pinanindigan ko, kuya. Sabi ko, totoo ako sa anak nila. Kaya kong sumuporta sa kanyang pag-aaral para matapos siya. Dahil doon, kuya, hindi na pumayag ang kanyang mga magulang. Ang gusto nila na makasal kami ni Joyce. At ako naman ay natuwa. Dahil mapapakasalan ko na si Joyce. Meron naman akong konting ipon, kuya. Kaya pinatawag ang aking mga magulang para pag-usapan ang kasal. At doon nga, napag-usapan na ang kasal namin. Pinangako ko sa mga magulang niya na kung makasal man kami ni Joyce, tuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Dahil gusto ko ring matapos.
matapos siya sa kanyang kolehiyo. Isang araw, dumating si Joyce na lasing na naman. At iwan ko. Nagdesisyon siya, kuya, na ayaw niya nang magpakasal. Nagtaka ako. Wala naman akong ginawang masama. Hindi ko alam kung bakit ganun ang kanyang desisyon. At doon, inamin niya na nakarinig daw siya ng tsismis na ayaw daw sa kanya ang mga magulang ko. Kaya nakapagdesisyon na siya, maghiwalay na lang kami. Kuya, hindi ako pumayag. Dahil napag-usapan na ang aming kasal. Alam na ng mga magulang namin na ikakasal kami. At mahal ko si Joyce, kuya. At nang malaman ng kanyang mga magulang, tinawag ulit ako. At sinabi ko wala akong ginawang masama. At sinabi ko na nalaman daw niya na natsismis na ayaw siya ng mga magulang ko. Pero kinausap ko ang aking mga magulang, kuya. Sabi nga nila, wala naman silang magagawa kung gusto ko si Joyce. Pero ayaw na talaga ni Joyce, kuya. Sa totoo lang, pag-uwi ko ng aming bahay, wala na ang mga damit ni Joyce doon. Kuya, doon nagsimula ang aking kalungkutan. Halos kay Joyce umikot ang aking mundo. Pero sa isang iglap, umalis siya ng bahay. Hinanap ko siya, kuya. Tinawagan ko ang kanyang mga kaibigan. Pero sabi nila wala rin din silang alam kung nasaan si Joyce. Kuya, grabe ang aking naramdaman nang mawala si Joyce sa bahay. Kaya walang araw na hindi ko siya nahanap. Pagpupunta ako sa kanilang school, hindi naman ako makapasok sa loob. Nasa labas lang ako ng gate. Pero hindi ko siya makita. Grabe, kuya. May mga araw na hindi ako magpakatulog. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Sa kanya ko lang kasi naramdaman ang totoong pagmamahal ko yan. Maraming babae. Pero hindi na ako tumingin dahil ang gusto kong makasama ay si Joyce. Isang araw,
Naglakad ako, kuya. Kung saan madalas si Joyce doon sa lugar na yon. Gabi na. May nakita akong nagiinuman. Nabigla ako nung makita ko si Joyce kasama ng kanyang mga barkada na umiinom. Nilapitan ko siya. Pinakiusapan na kung maaari, umuwi siya sa aming bahay. Pero matigas si Joyce, kuya. Para siyang walang nakita at parang walang narinig. Sa totoo lang, kinuha ko ang kanyang cellphone na hawak-hawak para lang sumunod sa akin. Pero imbis na sumunod, kuya, nasaktan patuloy ako. At sabi niya, hinding-hindi na siya sasama sa akin. Kaya nung marinig ko yon galing sa kanyang bibig, kuya, mas lalo kong naramdaman ang sakit. Para yun lang, ikinasama niya ng loob. Na ni minsan hindi ko naman siya sinaktan. Ni minsan hindi ko siya kinurot. Grabe ang aking naramdaman, kuya. Kaya umuwi akong mag-isa sa bahay. At pagdating ko, iyak na lang ako ng iyak sa aming kwarto. Hindi ako makapag-isip ng maayos, kuya. Maging sa aking trabaho ay madalas na ako napapagalitan ng aking supervisor. Dahil nawala na sa focus ang aking trabaho. Minsan umuwi ako sa aming bahay. At kininto ko sa aking mga magulang ang aking din naranas. Awang-awa man sila sa akin, pero wala rin silang magagawa. Dahil ayaw na ni Joyce sa akin. In-advisean ako ng aking nanay at tatay. Marami namang babae. At baka makahanap pa daw ako ng babae na mas higit kay Joyce. Pero kuya, ang hirap. Ang hirap burahin ni Joyce sa aking puso at isipan. Maaring tama ang aking mga magulang. Hindi ko matanggap na mawala si Joyce sa akin. Hanggat sa mapag-isa ako, nag-isip ako. Iniisip ko ang mga payo ng aking mga magulang. Namulat ako, kuya, sa katotohanan.
kuya, ito, nag-iisa. Mabuti na lamang at hindi ako natanggal sa aking trabaho. Kaya ito kuya, tuloy lang ang buhay. At unti-unti ko nang natanggap sa buhay ko na wala na si Joyce. At tuloy-tuloy ang healing process kuya sa aking kabiguan. Siguro nga, tama ang aking mga magulang. Kayo na lang ang iniisip ko, kuya. Kung nasaktan man ako ngayon, at least ngayon lang. Naisip ko, kaysa masaktan ako, lagi. Kung si Joyce ang aking kasama. Kuya, maraming salamat. Sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. At sana nagustuhan ng iyong tagapakinig ang aking kwento ng pag-ibig. Muli, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway marami pang magpadala ng sulat. At sana marami pang mag-share para tuloy-tuloy ang iyong programa, kuya. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Lover Boy. Sir Loverboy, maraming salamat sa iyong kwentong pag-ibig. Kwento na kung saan ay umibig ka ng tapat sa isang babae. Pero kahit gaano mo siya kamahal, ay hindi niya na-appreciate ang totoo mong pagmamahal. Siguro nga, talagang hindi kayo para sa isa't isa, sir. At tama naman ang iyong mga magulang. Nakita nila. Nakita siguro nila kung ano si Joyce sa kanila. Yung paglalasing ay hindi maganda sa isang babae. Pero hindi ko naman sinasabing masama. Basta ang pag-inom ay nasa tama. Tama ka, sir. Mabuti na lang at naisip mo yun. Nasaktan ka man kay Joyce, at least, isahan. Kaysa nakasal na kayo, at doon ka pa nagdusa.
mahirap na pag nakasal na kayo. Kaya maganda yun na nangyari sa'yo. Hindi talaga para sa'yo si Joyce. Sana tuloy-tuloy na ang pag-move on mo. Naniniwala ako na tayong lahat ay may para sa atin. Kung nakaranas man tayo ng kabiguan, yun ay may mga dahilan. At dahil doon, ikaw ay may natutunan sa buhay. At sa susunod, alam mo na kung papaano dalhin at papaano kilanin ang isang babae na magkakasama mo habang buhay. At dalangin namin, Sir Loverboy, na sana darating ang right girl sa buhay mo. Believe kami dahil totoo kang nagmamahal sa isang babae. Pero talagang hindi na-appreciate ang pagmamahal mo. Kaya dalangin namin na balang araw, makakakuha ka din ng babae para sa'yo at sasamahan ka habang buhay. Muli, maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong kwento ng buhay. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Mr. Loverboy? Mag-comment. Siyempre, i-share ang ating palatuntunan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala ng sulat dito. At abangan natin ang mga members ng Team Kapuso na magpapadala daw ng kanilang mga kwento ng buhay. At iyan ay aking inaabangan. Maraming salamat. Muli ito nga po pala si Jun sa Hyper. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, i-subscribe niyo po ako. At syempre, i-share ang ating palatuntunan. Muli, maraming salamat. God bless us all.